Morning mga kabutingting. Ah, Meron tayong bagong dating dito na laptop. Pasensya na, medyo maingay. Meron nagagawa rito sa ating kapitbahay. But ang importante rito is yung ating repair. Anyway, tong laptop na to is Huawei D15, yung ating paboritong repair. Hindi natin paboritong repair to. What I mean is, mas madalas ito yung mga pinapadala sa atin ng mga nakakapanood ng YouTube video natin about sa Huawei D15 and D14. So, itong laptop na to ay galing pa to ng Valenzuela. So, paparepair niya sa atin. Then, pina-check na po ito sa unang technician, hindi po na-repair. And hindi yata nagbo-board level yon. Yun ang sabi nung may-ari nito. Pero sa ngayon, subukan nating ma-repair. Normally kasi ang common issue nito is PCH or CPU. So yun yung nagiging problema natin dito, kaya hindi natin siya nare-repair. But subukan pa rin natin kahit na ganun yung issue. Tingnan natin kung ma-repair natin. And hopefully hindi po sana to PCH or CPU. Start na po tayo. Using ko lang yung camera natin, mga butingting ha. So, meron itong charging indicator. Saksak natin yung charger. Yan po yung ating makikitang voltage niya. Meron tayong nakukuhang 20 volts. Press natin yung power button. Ayan, meron siyang 0.57 amp, 8, 0.9, 1.1. So tumataas, bumabagsak. 1.4, 1.5. Ba, kanina hindi ito nagaganito 1.8, 1.9. So tingnan natin kung anong problema nito. Press natin yung caps lock. One point 3. Wala pa rin tayong display, mga kabutingting. Yung ilaw niya is blinking lang. .3. So try nating i-patayin ulit. Long press ko lang, mga kabutingting Ayan. So patay na siya, binuhay ko ulit. So wala tayong nakikitang display. Okay. So wala tayong display. Gagawin natin, mga kabutingting, is bubuksan natin siya. Set ko lang ulit tong camera natin. Galing ko muna itong charger natin. Try ulit natin siyang saksak.
Tapos yung power button. So wala pa rin. Wala pa rin tayo nakukuhang display. Check natin siya, uling ting. Buksan natin. Tanggal na pala yung mga screw nito. Tanggalin muna natin itong ano niya, battery. Tapos try natin ulit siya buhayin. Otherwise disqualified by law who are at least 18 years of age and who shall have resided in the Philippines for at least 1 year and in the place wherein they propose to vote for at least 6 months immediately preceding the election. No literacy, property, or other substantive requirements shall be imposed on the exercise of suffrage. So, tingnan mo natin ang ibig sabihin ba ng suffrage. So, ano ang ibig sabihin yan? Sinabi na natin kanina, this is the right and obligation to vote of qualified citizens in an election of certain So national wala tayong nakukuhang of the government in and display. decision of public officials submitted to the people. Wala pa rin. Yung karapatan na ikaw ay karapatan at obligasyon na bumoto ng mga kwalipikado na mga taong bayan. So kailangan na nating baklasin. At kung ano pang mga katanungan na ibabato sa taong bayan. Kailangan natin baklasin to. Tanggalin muna natin yung SSD niya. Ito ay karapatan, pero meron itong mga limitasyon. Because ito ay mere privilege lamang. Sabi nga, it is not a natural right ng isang citizen, hindi katulad ng right to life, liberty and property, pero ito isang privilege na ibinibigay at maaaring tanggalin kung ito raw ay aabusuhin sa pamamagitan ng batas subject to constitutional limitation. So ito ay binibigay sa mga individual kapag naabot niya ang certain conditions na is essential para sa ikabubuti ng isang bansa. So ito ay isang political right na classified the political right na nagbibigay ng kakayanan sa bawat citizens na mag-participate sa proseso ng gobyerno para siguraduhin po natin na ang kapapilihan na ini-exercise ng gobyerno ay may pagtutulong ng taong bayan. So, kaya ang principle ay ang isang tao ay makakuha ng isang kung ikaw ay magaman, mataas ang pinag-aralan, kaya nga sinasabi na nila sa panahon ng eleksyon. This is the great social influencer. Yes, ikaw ay gano'ng kayaman ka, gano'ng ka popular ka, isa
natural born, ito yung mga pinanganak ng Pilipino. Yung naturalized, ito yung sila kailangan dumaan yung proseso ng batas para sila yung maging Pilipino. Pareho po sila yung Pilipino at may karapatan bumoto. So, citizen of the Philippines not disqualified by law. Sabihin, hindi po siya, wala akong batas na nagpapahulibig sa kanya na bumoto. For example, ikaw ay merong disqualification na sinabi mismo ng korte, ano po, ay hindi ka papayagan mo boto. Ikaw ay at least age of majority or 18 years old. Yan. So, ito naman yung age requirement. So, nakita natin, una, may citizenship requirement. Number 2, meron kang legal requirement. Wala kang disqualification. Number 3, merong age requirement. At finally, number 4, ito yung tinatawag na residence requirement. No? Dapat daw ikaw ay nag-reside sa Pilipinas for at least 1 year. No? Nasa Pilipinas ka, anywhere in the Philippines, for 1 year. At ikaw ay at least 6 months na nandun sa lugar na yung gustong pagbubuhat. Municipality, city, province. So, ibig sabihin, kung pupunta ka sa eleksyon ng local government, dapat at least 6 months preceding the election, ikaw ay residente na noong iyong pagbubutuhan. Kung ikaw naman ay 6 months na nandun sa iyong lugar na pagbubutuhan, pero papag-1 year ka na sa Pilipinas. So, pareho yun, no? Residence requirement for 1 year, in the Philippines at 6 months preceding the election. Sana ma-repair natin to, kabuting-ting. So, ang residence qualification ay voter, ang voter must obtain a permanent Sana hindi CPU or PCH. year, ha? Permanent Normally kasi yun ang nagiging problema nito eh. sabihin, hindi ka dapat naging 1 year resident some years ago. No? Nung 10 years ago, resident ka dito na isang taon. Hindi, dapat pala 1 year preceding yung panahon ng eleksyon na susunod ito ay bumoto. No? Common issue kasi nito CPU eh. CPU and PCH. Consider the minimum length of Sana hindi tayo umabot sa ganung familiarize problema ng computer niya. with the needs and condition and personalities of the locality. Tinatanong mo iba, bakit wala naman kailangan pa? Yung residency requirement, yung Pilipino ka So naman mag sa mga tester muna tayo. yan po ang pinipili ng Yung mga common na test point. sanipal. Dapat na nakukuha yung mga problema doon sa local area ninyo. Kung saan madalas ako nakaka-encounter ng problema. Residence dyan, mahirap ang pag-negosyo dyan. So, yung 6 months ay binibigyan ka ng ample time na maging pamilyar ang nangyayari sa iyong community and makilala mo naman kung sino naman ang mga kandidato dyan. Baka naman, gusto mo pumasok siya di 1 week na pala presidente dyan, gusto mo na pumunto dyan, ay yan po ay hindi reasonable, no? Sinasabi Yun ko, lang. yung 1 year Ang baba ng reading natin sa ano. kailangan. So, yan po ay Ang baba ng reading sa BIOS. at mga types ng election, katulad ng regular election, mga election na Ang baba ng reading. bawat isa na according sa nakaschedule na election sa Pilipinas, every 3 years na meron pong regular election ng local government. At every 6 years naman, meron naman tayong election na tinatawag na presidential at national election. So, every 3 years, ito yung tinatawag natin na local election. Kasama na rin ang ating mga congressman at hindi lang mga senador na lumagraduate itong midterm election. At every 6 years, Tingin ko sa 3 volts, 5 volts, wala tayong problema. at pangalawa, kailangan din po tinatawag na Dito yung madalas na may problema. Itong election naman. Ito naman ay ginagawa inductor na to. Kongreso Oh, patay. in office before Shorted tong inductor na to. Oh. saan nawala ang importante, maaaring namatay po yung mayor, namatay ang congressman, namatay po ang kung sino-sino pa po na ibang mga representante na hindi po Shorted ang CPU nito malamang. tapos ang kanyang term. So, nagpapatawag, maaaring magpatawag ng special election. At it is meron din yung tinatawag na yung nabanggit natin kanina, attorney, bukod sa election, yung right of suffrage kasama rin yung plebiscite, no? Ay boto ng mga tao patungkol
shorted din to yun. Shorted nga oh. Initiative, people's initiative and referendum, ito naman yung kung saan sinusumiti sa taong bayan at nire-refer ng Kongreso ang katanungan patungkol sa isang matter. Pwede pa gawin yan ng legislation, ano? Sabi niya, tanong na lang natin sa tao kung gusto ba nilang magkaroon ng eleksyon o hindi, gusto nila magkaroon ng constitutional reform or i-refer natin sa tao yan. Yun ang tinatawag na referendum. And finally, ito yung tinatawag din na recall election. Ito naman yung kung saan ang isang public officer ay nais ipagtanggal na kanyang constituent Shorted ang ating ayos. Ito shorted din, no? Dito tayo, ano, mukhang PCH din ang problema nito, kabuting-ting. Yung mga test point ng dati kong repair na may problema sa PCH, nakikita ko na naman ulit yung mga shorted dito. Ito sa coil na to. Yan, yung mga capacitor dito, yan. Pakita ko po Itong inductor na yan, yung inductor na yan, ito yung madalas kapag na-test point na-test ko tong ano na to at nag-zero, automatic shorted yung mga capacitor na yan. Kapag shorted yung capacitor na yan, automatic pag nag-inject tayo ng voltage, dito lalabas ang init. Or kung hindi man dyan, nasa loob ng CPU or PCH. So meaning, ang problema nito, kung shorted tong capacitor na to, nandito sa loob ng CPU. So pagka yan ang nangyari at nakita natin na shorted to, wala na. Di na natin magagawa yan. May gumagawa nito pero papalitan ng CPU, yan. Pero ang laki ng gagastusin, so I encourage na wag na lang ipagawa. Yan. So ang problema natin, nakikita ko shorted tayo rin sa part na to, which is marami na akong repair ng Huawei D15. Pag shorted itong mga capacitor na yan, nakikita kong shorted nandito sa side na yan, sa PCH. Nasa loob siya ng CPU. Tapos chinek ko pa to, tinester ko pa yung BIOS, yung pang 8 pin niya, ang baba ng reading, almost shorted na. Papakita ko po sa inyo. Yan, magte-tester tayo. So, punta tayo dito sa, tingnan nyo tingnan nyo po to, pag nag 00 yan, tapos mababa ang number, mga 2 digit lang, ibig sabihin shorted yan. Yan 31, almost shorted na siya. Itong 8 pin na to, connected yan dito sa PCH or CPU. Pero sige, just for the sake of repair, subukan nating i-repair pa rin para bigyan natin siya ng chance na i-repair. Although alam na natin yung output nito. Oh, normal to normal yan mga yan Oh. Ito hindi shorted oh. Sa side na to dito sa taas, yan. Wala tayong nakukuhang shorted dyan. Yung mga repair ko na nafi-fix natin, yung nare-repair natin yung Huawei D15, is pag dito shorted, nare-repair yan. Mare-resolve yung issue. Pero pagka shorted tayo dito sa side na to, hindi natin yan mare-resolve kasi
Ito is connected dito. Check tayo ng inductor. Ito good to eh. 0.3. 0.8. Good yan. 2.3. So, pag tiningnan natin, itong mga yan, good yan. May lalabas yung, maglalabas siya ng 3 volts, 5 volts. Pero pagdating dito, yan o, 0003. Dito, good to. Dito, baba. Yan o. Baba. So, wala tayong parang ang chance natin na ma-repair to is ano 70-30. 70% yung hindi mari-repair, 30% yung mari-repair. Kasi nakita ko na yung mga test point eh. Oh. So, try natin mag-inject. Tingnan muna natin kung meron tayong makikitang iinit. So tayo po ay wala pang tinatanggal na kahit na anong pyesa dito. Wala pa po kahit isa. So nakita niyo naman po sa video, ito pa lang ang tinatanggal ko. Then rumekta na ako dun sa mga test point na may mga shorted connected sa PCH and CPU. Pero kahit na ganon, nakita pa rin po natin na may problema talaga tayo sa PCH. Gamit tayo ng thermal camera. Gamitin natin ng thermal camera para mas mabilis natin makita kung check natin dito ang buting-ting. Check natin sa ating video. Wait lang, ayusin ko lang mga ating camera natin.
So, tingnan natin kung saan iinit. Mag-inject tayo ng voltage. Dito sa side na to. Ibahin muna natin. Kasi may short din dito eh. So, yan. Hindi nakikita. Ikot natin. So ito, umiinit ang yan. So kung nakikita nyo, umiinit ang CPU natin. To side na to. Umiinit siya. Aside from that, wala na tayong nakikita na umiinit. So dito, partially shorted tong capacitor na to pero connected siya sa CPU. Now, sa side naman ng inductor na to, yung kanina tinignan ko, mag-i-inject tayo rito. Tingnan natin kung saan tayo iinit. So, inject tayo rito. Ayan o. Dito ulit o. Makikita nyo. Itong side na to. Yan. Ito. Ito mismo ang umiinit sa kanya. Aside from that, wala tayong makikitang problema. Wala tayong ibang makikitang umiinit kundi yan lang. Meaning may problema tayo sa PCH. Yan o. PCH is connected sa CPU. So wala na, game over tayo rito, buting-ting. Huawei D15. Ayusin nyo naman ang trabaho nyo. Ang dami nang nagpa-repair sa akin ng Huawei. Puro iisa tama. Tingnan natin itong BIOS. BIOS chips niya, yun din ang umiinit oh. PCH din. So ito rin oh. So wala na tayong magagawa rito, kabuting-ting. Wala na. Shorted din pala tong side na to. Alam ko pag i-inject natin ito ng voltage, hindi na makikita eh. Oh. Nakikita nyo kung alin yung umiinit.
Ito. Common issue talaga sa kanya yan, kabuting-ting. Wala nang iba. So yung shorted na nakikita ko dito, yan, tingnan niyo yung finger ko, yung daliri ko. Ito na lang panturo. Ito. Yung shorted na nakikita natin dito, ito ang daliri ko. Ito. Dito, konektado siya dito sa PCH. Yung shorted na nakikita natin dito, connected din siya dito. Yung shorted na nakikita natin dito sa capacitor dito, connected sa CPU. Yung shorted sa BIOS, sa 8-pin, connected din siya sa PCH. So, wala na to mga kabuting-ting. Finish na. So, sa may-ari po nito, sorry po. Ayan. Patayin muna natin yung thermal cam. Tanggalin ko lang muna yung thermal camera. Maka-uminit eh. Ayan po. Explain ko lang po ulit para po sa may-ari. Yung mga nadidetect natin ditong shorted na pyesa, lahat sila halos connected dito. Ito, sa side na yan. Yan. So, itong side na yan, yan po yung PCH niya. Ito naman yung CPU. Meron tayong shorted dito sa mga capacitor na yan, which is connected naman ito dito. So, itong inductor na to, shorted yan. Shorted ang capacitor. Pag nag-inject tayo voltage, ito. Yung shorted dito, tsaka dito, saka dito sa BIOS chips natin, yung 8-pin, connected siya dito lahat. So, hindi po ito mabubuhay. So, sa may-ari po, pasensya na po. Kung ang shorted natin, wala tayong nakikitang shorted dito, tsaka dito. Saka wala tayong nakikitang shorted dito, mabubuhay po natin yan. Mabubuhay po yung laptop. Kaso shorted po lahat sa PCH. Common issue po ito ng Huawei D15. So, lesson learned po. Sa lahat po ng nakakapanood ng video na to, wag na po kayong bumili ng wag niyo na pong subukan bumili ng Huawei Mate D15. Huawei Mate D14. So, halos mas marami po yung hindi ko na-repair dito sa laptop na yan kumpara sa mga na-repair ko. Kasi kaya ko po sila hindi na-repair. Ang problema po natin is nandito sa loob ng CPU. CPU/PCH. Nasa loob po yan. So, ibig sabihin, ang problema natin nandito. So, I discourage, hindi ko na po kayo ini-encourage na bumili ng Huawei D15. Kasi, sirain po. Normal sira niya. Common issue niya is PCH or CPU. So, yun lang po. Again, sa mga ano po natin, mga subscribers po natin na sumusuporta at nanonood sa atin, kung meron po kayong tanong about sa mga repair po natin, pwede po kayong magtanong katulad po nito. Sa abot po ng makakaya natin, sasagutin po natin yan. So, kung meron po kayong mga gustong ipa-repair, hardware or software, laptop, desktop, MacBook, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel. Andiyan po sa ating community tab. Check nyo po yung community tab ko sa YouTube. Andiyan po yung aking information, yung aking address, Facebook page, contact number. Andiyan po siya lahat. So, pwede rin po kayo mag-message sa YouTube channel natin. Again, sa mga magpapadala po, sagot nyo po ang shipping back and forth. Kung malayo naman po kayo, sa province, pwede po kayong gumamit ng JNT or LBC or any other courier na po pwede natin maging transaction. So, yun lang po. Maraming salamat mga kabuting-ting, and malungkot na naman tayo kasi hindi naman tayo naka-repair. But at least nakikita po natin kung ano yung mga laptop na ginagawa natin na mayroong common issue, and wag na po tayong bumili ng Huawei. Yun lang po. Salamat po mga kabuting-ting. Bye bye po. Happy weekend.